Tungkol ito sa senior citizen. At oo, ito ay magaganap sa tahanan para sa mga matatanda. Pero sa ating malalaman, ang Home for the Aged ay hindi palaging paliparan para sa huling biyahe ng ating mga buhay. Malalaman natin sa dulang sinulat ni Macris Magboo Orpilla na kung ating gugustuhin ay posibleng maging nakakakilig na kabanata ang dapit hapon ng ating mga buhay. Simulan na natin sa Sana Lord ang dulang pinamagatang May Asim Pa si Lola Gracia. Hello? Ma, sorry po, Kap. Kakabasa ko lang ng message na nasiraan kayo pa uwi galing ng office. Galing kasi ako meeting. Nasaan na po kayo? May gumawa na ng kotse. Okay lang, Fredo, anak. Oo, dumating na ang tinawagan kong gagawa ng kotse. Sabi, battery lang daw ang problema. Umorder na rin ako at inaantay ko na lang. Nandito pa rin ako sa may Quezon Ave. Sige, okay po, ma. Pupuntahan po sana kita kaso baka hindi na rin kita abutan kung galing pa ako rito sa BGC. Rush hour na, so for sure mata-traffic. Ano ka ba? Ayos lang. Patapos na rin naman to. Ipinaalam ko lang naman sa'yo dahil baka gabihin ako at magpanik na naman kayo ni Lenny. Ay, oo nga po pala. Si Lenny po ba tumawag na? Hindi pa. Baka busy pa sa ospital ang kapatid mo. Alam mo naman, minsan maraming pasyente. Oo nga po. Sige po, ma. Mag-iingat po kayo pag uwi nyo, ha? Okay. See you sa bahay. Bye. Ay, masyadong nervyoso tong mga anak ko, kaya minsan ayoko na lang sinasabi yung mga hindi magandang nangyayari sa akin eh. Nakakadagdag pa ako sa iniisip nila. Hello? Kuya Fredo, si Mama ba nakausap mo? Hindi ko makontak. Busy ang linya. Kalalabas ko lang ng operating room. May surgery ako kanina kaya ngayon ko lang nakita ang message niya. Nasiraan pala siya ng kotse. Naka-panic mode ka ba? Kuya, ano nga? Nakausap mo ba? Ay, naku, oo, okay na. Kakababalan ng tawag ko sa kanya. Baka nagkasabay tayo kaya busy sa linya niya kanina. O ano nangyari? Nakauwi na si Mama. Naayos ba yung kotse? Ay, ginagawa na sa sasakyan niya. Papalitan lang ng baterya. Ay, siya. Tatawagan ko na lang ulit. Ay, teka. Ano palang ginawa niya sa opisina? Hindi ba last week pa siya nag-last day sa opisina nila? May mga pinirmahan daw siyang papeles para sa release ng pension niya. Nagpabook din nga pala si Mama ng ticket papuntang Singapore. Magkucruise daw sila ni Ninang Divina kapag finalize na lahat para sa retirement niya. Okay nga yun para makapahinga siya at mag-enjoy. Matagal naman na tayong tapos mag-aral. Naglilibang lang naman talaga siya kahit hinihintay pang retirement. At ang pensyon, hinihintay niya raw talaga. May meeting na ako uli, Lenny. Tawagan mo na lang uli si Mama. Magme-message yun kapag nakauwi na. Pasok, bukas yan. Lola, kakain na po. Nakaluto na po si Mama. June, apo. Kumain na ako kanina bago umuwi. Nagkita kami sandali ng Lola Divina mo eh. Lola, alis po kayo. Ang laki ng maleta niyo ah. Bago po ba yan? May tag price po. Oo. Pinabili ko sa Lola Divina mo ito para kapag nag-tour kami, may bag naman ako magagamit. Iniabot niya kanina to bago ako umuwi kaya kumain na rin kami ng hapunan. Tour? Magbabakasyon na po kayo, Lola? Saan po? Sa mga lugar na hindi ko pa napupuntahan, sa ibang bansa.
Nakapaglibot naman ako sa Pilipinas kaya sa ibang bansa naman ang target ko. Ang cool niyo po talaga, Lola. Kailan po kayo aalis? After 2 months ang simula ng pamamasyal namin. Ay, mamimiss po namin kayo dito sa bahay, Lola. Matagal po ba kayo magbabakasyon? Hanggang sa may mapapasyalan pa kami mga lugar, baka hindi pa ako uuwi. Sige po, Lola. Mag-enjoy lang po kayo, ah. Ay, ikaw naman, magpapakabait lagi ha sa mama at papa mo. Lalo na sa mama mo, John. Tutulungan mo sa mga gawaing bahay dahil binatilyo ka naman na. 13 years old ka na, hindi ba? Opo, Lola. Syempre naman po. Oh, hello? Kuya Fredo, si Mama hindi na naman sumasagot sa messages ko at tawag. Bored ka ba? Bakit ba hindi ka maghanap na ibang libangan bukod sa pagbabantay sa whereabouts ni Mama? Kuya, 2 years na simula nang mag-tour sila ni Tita Divina. Para tayong may nanay na nagtrabaho sa ibang bansa. Oy, hindi ba ikaw pa nga nagsabi na 2 years ago na okay nga na mamasyal si Mama para makapaglibang at makapagpahinga? Gusto nating dalawa na mag-enjoy siya sa buhay, di ba? Kaso kuya, hindi nga sumasagot kung nasa na ba siyang lupalop ng mundo. Wala ring post sa mga social media nila si Tita Divina lately. Nag-aalala na ako. Ay naku, hayaan mo. Itatanong ko kay William, sa anak ni Ninang Divina kung may balita sila. Sabi naman ni Mama last month nung magkausap sila ni June, uuwi na sila ngayong buwan. So baka kaya off the grid dahil nasa biyahe na. Nako, sana nga kuya, sana nga. Ay, imbis na si Mama ang atupagin mo, ikaw mismo magpahinga naman. Sa ospital at klinik ka na yata nakatira. Ni hindi mo dinadala o mga pamangkin mo sa bahay. Yung bahay ko nga hindi ko mauwian, bahay niyo pa ba? O sige na kuya, sabihan mo na lang ako kapag may balita ka. Bye. Maring Gracia, ano? Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Napag-isipan mo na ba kung paano mo sasabihin sa mga anak mo? Oo. Noong buhay pa si Rigor, napag-usapan na namin to. Pinaghandaan naming dalawa ang pambayad dyan, Mare. Ang insurance proceeds ni Rigor nung nawala siya, ininvest ko at kumikita naman kaya may pandagdag pambayad ako. Alam ko namang wala kang problema sa pambayad. Ang sinasabi ko, papayag ba ang mga anak mo? Masyado pa naman silang clingy sa'yo. Kulang na lang ipadikta ang itinerary natin habang namamasyal. Ay, Mare, hanggang kaya ko pang ipasok ang sarili ko sa ganoong lugar, hanggang kaya ko pang magdesisyon para sa sarili ko, gagawin ko na. Sabi mo nga, masyadong clingy ang mga anak ko, kaya ngayon pa lang dapat gawin ko na to. Ay, masyado kang naghahanda para sa future. Malakas ka pa naman, saka mukha ka pang bata. Nakausap ko naman na ang head ng assisted living facility. Minimum age requirement nila ay 62 Sakto lang sa pagpasok ko doon, nakapag 62nd birthday na ako. Privately maintained assisted living facility for the aged. In short, home for the aged na mga mayayaman. Pinaghandaan lang namin yan, Mare. Hindi naman kami mayaman. Ay, maiba nga tayo. May sundo ka ba? Ayun pa nga. Wala akong sundo dahil hindi nila alam na pauwi na ako. Kaya pasabay na lang pauwi, ha? Ikaw talaga aatakihin sa pusong mga anak mo sa ba sa pinagagawa mo? Gusto ko lang naman silang i-surprise. Sa dami ng surprise mo sa kanila ngayong pag-uwi mo, ewan ko na lang talaga, Mare. I'm home! Ay, wala bang tao? Bakit parang ang tahimik? Lola Gracia! Welcome home po! Aba, patakbo na akong sinalubong. May hahigpit na yakap pa.
Nakakamiss naman tong apo ko. Ay, namiss kita, June. Teka, nasaan ang mama at papa mo? Ang kapatid mo, si Julia, asan? Si Mama at Baby Julia po tulog po sa kwarto sa taas. Si Papa naman wala pa po eh. Baka pauwi pa lang po galing office. Ay, ayan na po pala si Papa, Lola, oh. Ma! Kailan ka pa dumating? Hindi ka malang nagsabi na pauwi ka na para nasundo ka namin sa airport. Bakit hindi ka daw nasagot kay Lenny nung tumatawag sa'yo at nagbe-message? Alalang-alala na kami sa'yo, Ma. Hinga-hinga rin kapag may time, anak. Mama naman. Ito na nga, nakauwi na ako, oh. Ano pa bang reklamo mo? Oh, ikaw na nga magbuhat nitong maleta ko paakyat ng hagdan. Ay, nako, Ma. It's good to have you back. Oh, ngayon pa yakap-yakap ka. Kanina, dami mong sinasabi. Oh, siya, teka. Tatawagan ko po si Lenny para makapunta dito, ha? Nako, bukas na lang ng tanghali mo papuntahin dito. Total weekend naman. Baka pwedeng wag muna siyang mag-duty. May sasabihin akong importante. Okay? Akyat po na yung maleta at napapagod ako. Gusto ko na magpahinga. Hindi na po kayo kakain ng dinner, Lola. Kumain na kami sa eroplano kanina, Apo. Gusto ko na lang matulog. Okay po, good night, Lola. Namiss po kita ng sobra. Oy, namiss din kita, Apo. Mabuti pa itong apo ko. Nilalambing ako pagdating ko. Yung anak ko, may sermon pa akong inaabot. Minsan napapaisip ako sino bang nagpakahirap mag-labor sa kanya ng 12 oras noon. Mama naman. Siya. Aakyat na ako. Ngayon pa lang ang dami ng sinabi ni Fredo. Paano pa kaya bukas kapag sinabi ko ng plano ko? Ay, bahala na. Basta hindi ako papatinag. Masarap talaga magluto ang asawa mo, Fredo. Maswerte ka at maasikaso at maalaga si Katya. Maasikaso pa sa mga bata. Kita mo, hindi pa siya tapos kumain, inaasikaso na si June at si Julia. Maswerte nga po ako, Mama. May dessert pala sa freezer. Ano, gusto niyo po kukunin ko? Ay, hindi na. Bawal sa akin yung mga matatamis at umiiwas din ako sa malalamig. Itong si Lenny baka gusto. Okay na ako, Kuya. Busog na ako. Ama, ano nga po pala yung sasabihin niyo? Ay, gusto ko lang sabihin sa inyo na sa isang private assisted living facility na ako titira simula sa 1 buwan. Plano namin ng papa ninyo yon dati pa. Nagkataon lang na nauna na siya sa langit. Ano po yun, Ulima? Assisted living facility? Parang pinagandang tawag sa home for the aged. Bakit, Ma? Bakit ka titira doon? Mama, ayaw mo ba kaming makasama? Bakit kailangan doon ka pa magstay? Kung ayaw mo rito kasama sila Kuya Fredo, pwede ka naman sa akin tumira. At ano naman ang aayawan ni Mama dito sa bahay? Bahay niya nga to. Kami lang to nakikitira kasi nga para may kasama siya. Kung ayaw kami kasama ni Mama, pwede naman kami bumukod. Okay naman siya rito. Kung okay siya rito, anong problema? Bakit siyang aalis? Pwede na bang magsalita? Tapos na kayo! Mama! Nakakatulili yung mga sinasabi ninyo. Hindi pa ninyo naririnig yung sasabihin ko, nagre-react na kayo agad. Ma, hindi ka naman namin pababayaan. Mamahalin na taalagaan ka namin ni Lenny, kami ni Katya at ng mga apo mo. Ay, alam ko naman yan. Wala naman akong duda sa pagmamahal at pag-aalaga ninyo. Pero choice ko ito. Gaya nga nasabi ko kanina, matagal na naming plano ito ng papa ninyo. Nakakahumaling ang mga komunidad para sa kagaya kong matanda at mas matanda pa. Mas malilibang ako doon, lalo na ngayong retirado na ako. Pero assisted living, Ma. Malakas pa naman kayo. Kaya pa ninyo mamuhay kasama namin. Ay, nako. Ito ang brochure. Basahin ninyo ni Lenny. Ang hirap magpaliwanag sa inyo dahil ibang nasa isip ninyo.
Para sa akin, para lang ako nag-hotel kasama ang iba pang senior. At talagang may brochure pa kayo, Ma, ha? Matagal ko namang pinag-isipan at pinagpilian kung saang facility ang gusto ko. Diyan, sa lugar na yan. Iyang nasa brochure, presko ang hangin, maraming recreational activities para sa mga kaedaran ko. Hindi siya parang isang buong bahay lang na kwarto-kwarto? Malaki yung lugar. Parang isang subdivision. Nakita ko nga kanina community. Villa ang napili namin noon ng papa ninyo. Pero kahit ngayon, sa ganyang estilo ko pa rin gusto. Pero Mama, mag-iisa ka pa rin. Paano naging assisted living yun? Mga 5 minuto lang naman ang layo niyang villa sa staff. Kung may kailangan ako, madali lang nila ako mapupuntahan. Kumpleto sa loob niyan. May clinic, may gym, may swimming pool. May tennis court pa nga Ay, kung gusto niyo lang palang mag-isama, kami na lang aalis dito. Kesa dyan pa kayo tumira, parehas lang yan kung dito kayo sa bahay. May mag-aasikaso sa akin? 24/7? If needed? May matatanda ba tayong kapitbahay? Wala! Naubos na lahat! May mga fun activities ba dito sa subdivision natin? Isa pa, ayoko maging alagain para sa inyong mga anak ko. Mama... Kaya kami nagtrabaho na mabuti. Nag-invest kaliwat kanan para bukod sa mapagtapos namin kayo ng pag-aaral sa gusto niyong kurso at paaralan, gusto ko rin mabuhay na walang inaasahang suporta mula sa mga anak ko. Pero responsibilidad namin bilang anak na alagaan kayo at suportaan sa pagtanda ninyo. Hindi! Mali yan. Wala kayong responsibilidad sa akin. Ako ang may responsibilidad sa inyo dahil anak ko kayo. Lahat ng ginawa ko at gagawin ko para sa inyo. Tama lang na gawin ko yon dahil ako ang nanay niyo. Hayaan niyo naman kami na kami naman ang mag-alaga sa inyo. Pwede na naman gawin yan sa ibang paraan pero hindi ang pag-aalaga sa akin kapag matanda na ako at kapag hindi ko na kayang asikasuhin ang sarili ko. Kaya hanggang maaga, hanggang kaya ko pang magdesisyon para sa sarili ko, ginagawa ko na. Hindi na po ba kayo mapipigilan? Alam mo naman ang sagot dyan, anak. Ay, syempre hindi na. Dahil kapag nagdesisyon na kayo, final na. Miss na miss mo ako, no, Mare? Dinalaw mo ako kaagad. 1 buwan pa lang ako nakalipat dito, ha? Nakakabagot kasi sa bahay. Buti pa rito maraming pwedeng gawin. Ngayon, interesting din manood ng tennis match ng mga senior citizen. Mukha bang matanda yung 2 naglalaro? Hindi naman, di ba? Kasi tinatanggap na nila dito sa community kahit walang sakit. Minimum age requirement ay 62. Sa bagay, bata pa nga ang 62 years old. Huy, ganito lang ang gawain mo maghapon? Usually naglalaro din ako dito. Pero dahil andito ka, nanonood na lang muna ako. Sa umaga nasa sa recreational hall. At doon ako nakikipaglaro gamit yung iba't ibang board games sa kapwa ko residente dito. So para talaga kayong magkakapit-bahay lang dito? A community. May iba rin dito na may demensya, yung iba sa katandaan na ay iba naman may sakit talaga like Alzheimer's. Ay, hindi ba delikado rito? I mean, wala bang nagwawala or nananakit? Huy, hindi to mental hospital. Sa mas kilalang termino, para lang itong improved version ng Home for the Aged. Maraming mga nursing aides dito na maayos din ang security. At may mga doktor din dito na on call. Nagtatanong lang naman. Teka, bakit pansin ko kanina papalingon ng lingon dito yung isang matandang lalaki na naglalaro? Ay, si Leo. Kalaro ko kasi yan sa tennis talaga. Isang lagi ko rin kalaro sa Jenga blocks at Uno. Kapit-bahay ko rin yan. Ay, pambihira ka. Pambagets naman pala mga nilalaro mo rito. Nakakasawa naman ko laging chess at mahjong.
Kailangan ba kapag senior citizen na pang matanda na rin ang laro? Hindi ba redundant na masyado? Sa bagay. Uy, tapos ng laro nila, aba, palapit na dito yung lalaki. Leo nga yung pangalan. Tubig mo. Salamat. Ay, may pagbigay ng tubig? Bakit? Kaya ba tayo nandito para maging muse ka ng tennis player mong kapitbahay? Huwag ka na nga lang maingay dyan. May bisita ka pala, Gracia. Oh, bagong residente ba siya? Hindi. Bisita lang dito. Teka, ipapakilala kita. Divina, si Leo nga pala, my good friend here sa community. Leo, si Divina. Best friend ko since high school. Wow, since high school. Impressive. Nice to meet you, Divina. Ay, nice to meet you too. Ang good friend ng best friend ko, good friend ko na rin. Nakakaloka ka. May diin talaga ang good. Loka-loka ka? May hindi ka kinikwento sa akin ha? Mag-uusap tayo mamaya. May problema ba? Nagbubulungan kayo ha? Wala naman. Ganito lang talaga kaming dalawa. Maraming sinasabi kasi itong si Divina. Babalik na kayo sa villa? Sabay na tayo. Gracia, ito palang portable fan at may dala rin akong payong. Gamitin mo. Napansin ko parang mainit masyado. May isang game pa ako pero pagkatapos babalik na rin ako. Sige, salamat. Mauuna na siguro kami. Naibigay ko naman na ang tumbler mo ng tubig. Sige, enjoy your visit, Divina. Ay, don't worry. Enjoy na enjoy ako. Don't let me keep you. I'll go ahead na. Okay, see you later. Mare, tara na. Sabi mo kanina gusto mo makita ang ibang lugar pa dito. Ay, sige, pwede naman. Kaso hindi ba masakit ang anit mo? Ha? Bakit? Kanina ko pa nahihila at natatapakan ng mahaba mong buhok eh. Divina! Ito naman ang bahay ko dito. Maliit lang pero maayos naman. Mas gusto ko kasi na nakahiwalay ng kaunti. Parang duplex style pala dito pero walang second floor. Hindi ka ba nasisikipan? Parang maliit kumpara sa bahay mo sa Quezon City. Syempre dahil matatanda ang naririto. Accessibility ang kailangan. Kita mo yan, lahat ng dingding may bakal na hahawakan. Parang railing. Tapos lahat ng pataas o pababa na daanan, accessible sa wheelchair. Kaya hindi ka lakihan para mas madaling ikutan. Komportable naman dito sa loob. Isa pa, props lang naman halos ang kusina dito dahil sa main dining area kami kumakain. May option na hindi kumain doon pero mas gusto ko kasabay yung mga karamihan sa pagkain. Hotel na hotel ang datingan dito pero sa bagay, dapat lang talaga kasi mahal ang bayad. Para kasi Lenny, lahat na lang ng bagay dito inuusisa. Ang dami niyang tanong. Inabot halos ng 2 oras kakasagot ng mga katanungan niyang administrator na kausap namin nung lumipat ako dito. Teka. Mabalik nga tayo sa pinag-uusapan natin kanina. Sino ba sa buhay ni Gracia si Leo? Hoy! Retired showbiz columnist ka. Huwag mo akong interviewin na para bang isa ako sa mga artistang iniintriga mo, ha? Karapatang pantao ko bilang best friend mo na itanong ang mga bagay na to. Kanina parang may spark, parang may electric charge sa ere habang nag-uusap kayo at magkatingin ng dalawa. Nako, intrigera ka talaga. Magkaibigan lang kami ni Leo. So paano nga kayo nagkakilala? Paano ba? Sige, ikikwento ko na nga sa'yo. Pero wag mong lalagyan ng mali siya, ha? Magkaibigan lang talaga kaming dalawa.
Ginabi na ako ng pag-uwi dito. Napasarap ang kwentuhan namin ni Sonia at Rita. Teka, bakit nakabukas ang pintuan doon sa kabilang bahay? Masilip nga. Ay, may nakahigang lalaki doon sa may pintuan. Nawalan siguro ng malay. Tatawagan ko ang medical staff. Buti na lang nakasave na sa speed dial ng phone ko ang mga numero nila. Speakerphone ko. Ay, kaloka. Hindi ko nga pala alam ang pangalan nitong kapitbahay ko. Hello. Sa Villa 5A ito. Nahimatay ang residente dito sa katabing villa. 5B. Sige po, ma'am. On the way na po kami. Mister. Bakit kaya hinimatay ito? Dahil kaya sa mataas ang lagnat niya? Kinapa ko naman ang pulso meron naman kahit mabagal. Ayan ang medical staff. Ay, mister, sana maging okay ka na. Masarap ang tanghalian ngayon. Salmon belly at salad. May dessert pa na non-fat almond milk infused pudding. Ay, wow. Pangalan pa lang parang masarap na. Sorry to intrude, pero pwede bang makiupo dito? Ay, siya yung lalaki nakahandusay sa sahig kagabi. Okay na agad siya. Kagabi lang siya dinala sa ospital, ha? Miss? Wow, ha? Miss ang tawag sa akin. Hindi manang, ma'am o lola. Miss? Pwedeng makiupo? Oo, sige lang. Salamat. Ay, kamusta pala ang pakiramdam mo? Mabuti na. Low blood pressure o hypotension ang dahilan kagabi ng pagkawalan ko ng malay. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Paano mo nalaman na ako nakakita sa'yo? Tinanong ko sa nurse na duty kagabi. Salamat ulit ng marami. Can I invite you for a stroll o kaya kahit maglakad lang tayo palibot dito? Oo, sige. Great. Kain na tayo? Sige. So ang ibig mong sabihin, simula nung iligtas mo siya, lagi ka nang nilalapitan at kinakausap? Tapos dahil miss ang itinawag sa'yo at hindi manang, lola o ma'am, mas na-impress ka dun sa lalaking yon? Ay, talaga nabanggit mo pa ang lola, ha? Hindi naman sa na-impress. Siguro na nakagaanan ko lang din siya ng loob. Kaya pala parang close na kayo. Second day mo pa lang dito sa lugar na to, nagkaroon ka na agad ng secret admirer. Hoy! Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa'yo. Ay, pero sa totoo lang ha, iba talaga ang aura mo ngayon. Parang maaliwalas at blooming. Umuwi ka na kaya? Ha? Napaka-intrigera mo eh. Or better yet, bumalik ka na sa pagiging reporter. Total, intriga naman lahat ng pinagsasabi mo. O siya, sige lang, mag-deny ka lang. Darating ang araw na mapapaamin din kita. Friend, may tao. Buksan ko na ba? Ay, sige. Inaayos ko pa itong pagkain na dala mo para makapagmerienda muna tayo bago ka umuwi. Kahit ayoko sanang umuwi, kailangan eh. Mare, aalis na lang pala ako. Masyadong masikip at mainit dito sa bahay mo dahil nandito si Mr. Leo. Saka yung anit mo, siguradong namumula na. Natapakan ko na naman ang buhok mong mahaba. Huwag kang mang asar dyan. Tara na dito, kakain na.
Nalagay ko na sa lamesa lahat ng pagkain. Leo, pasok. Wow! Looks like a feast. Pwede bang makisali sa pagkain ninyo? Ay, oo naman. Ikaw pa ba? Parang malakas ka sa nakatira dito. Leo, matanong ko lang ha. Single ka pa ba? Diretsahang tanungan naman pala ang alam nitong kaibigan mo, Gracia. Nako, kung alam mo lang, high school pa lang kami para na yung dyaryo ng bayan. Lahat ng balita alam niya. Ini-interview pa nga ang mga tao kahit hindi naman dapat. Ay, nagtatanong lang naman ng matino. Ikaw talaga, oh. O ano, Leo? Dare to answer my question? Of course. And yes, I'm single. Never been married. Pero may 2 anak ako na nasa abroad. Ayos pala. Never been married pero may 2 kang anak. Ano, 2 panganay? Ay, nakakaloka ka. Sama ng tabas ng bibig mo. Adopted niya ang 2 anak niya na tinutukoy niya. Kumain ka na nga lang. Tama na kwentuhan. Kain na muna tayo. So baog pala? Divina! Hindi porkat nag-adopt, baog agad. Ayusin mo nga ang logic mo. Kagigil ka. Sino kaya to? Oh, Leo, may naiwan ka ba? Bakit nandito ka ulit? May naiwan ako, Gracia. At parang hindi ko na mababawi pa. Ha? Gracia, alam kong baka naiisip mo na parang ang bilis ng pangyayari. Pero sa edad natin at sitwasyon sa buhay, tama lang ang ganito. Hoy, teka nga. Tumayo ka rin at baka sumakit lang ang tuhod mo. I have never been married previously. Dahil hindi ko pa nakikilala ang babaeng iisipin ko bago matulog. At naiisip ko pagmulat ng mga mata ko. Anong ibig mong sabihin? Na-realize ko nung andito ang kaibigan mo na gusto ko pa rin maging opisyal na parte ng buhay mo. Gracia, kung papayag ka, hayaan mo sana akong suyuin ka hanggang pumayag ka na maging nobya ko. Ano? Bakit mo ko kinurot? Tunay pala to. Akala ko kasi fake news kaya kinurot ko muna yung pisngi mo. Good morning, Miss Beautiful. Sabi tayo ulit kumain, ha? Dinalaan kita ng barley juice. Eto, nasa tray ko. Salamat, pero huwag ka maingay. Saka sa ibang lamesa ka nalang umupo. Ayoko ng chismis. Hindi naman siya chismis kung totoo siya. So ano, payag ka na ba? Pumapayag ka ba na manligaw ako sa'yo? Pumayag ka na para hindi magiging rumor lang. Kapag ba hindi ako pumayag, anong gagawin mo? Liligawan pa rin kita. Susuyuin. Hanggang sa mapasagot kita ng isang matamis na oo. Ganun naman pala ba't mo pa ako tinatanong kung papayag ako? Wala naman pala talaga akong pagpipilian. Siyempre, mas gaganahan ako kung alam kong oo ang sagot mo. Mukhang wala naman pala akong magagawa kung hindi pumayag. Di sige, pumapayag na ako. Talaga? Pumapayag ka na na manuyo ako sa'yo? O pumapayag ka na na maging nobya ko? Ay, wow! Skip level? Manuyo ka muna, no? Pero huwag ka maingay, ha?
At wag mo munang i-announce. Hindi pa sigurado kung sasagutin nga kita. Imposibleng hindi mo ko tatanggapin at sasagutin ng oo. Imposible yun, Gracia. Tingnan natin. Kung papasa ka sa mga anak ko, baka sakali. We'll see. Ma, dinalhan kita ng mga prutas. Hugasan ko muna bago ko ilagay sa ref mo. Okay. Ano naman yan, Ma? Bakit ang lalim naman ng buntong hininga na yan? Nakapangalumbaba ka pa. Pinalitan na ang imahe sa pera natin matagal na. Kahit mga lumbaba ka pa, hindi na uulan ng 500 pesos. Ma! Saan po pwede ilagay itong humidifier at air purifier? Ang dami niyo namang dala. Sabi ko naman wala akong kailangang gamit dito Nabili ko na to, Ma. Wala nga isuli ko pa. Teka, bakit nakasimangot si Mama? Inaway mo ba, Lenny? Judgmental mo, Kuya. Bakit ko naman aawayin si Mama? Kanina pa nga ang lalim ng mga buntong hininga niya Bakit nga kaya? May nagdo-doorbell. Ako na lang lalabas. Wag! Ang ibig ko sabihin, ako na lang ang magbubukas ng pintuan. Ma, lakad lang po. Huwag ka pong tumakbo! Good afternoon, Miss Beautiful. Hoy, bakit ka nandito? Halika nga, lumayo ka sa may pintuan. Nakita ko na andito ang sasakyan ng mga anak mo, kaya eto ako. Para formal na magpakilala at hingi ng kamay ng nanay nila. Nababaliw ka na ba? Kakasimula mo lang manuyo sa akin nung 1 linggo. Kamay agad. Ano naman? Wala namang pinagkaiba kung kanina o kahapon o bukas. Hindi naman magbabago ang nararamdaman ko para sa'yo. Ay, mabagin. Huwag kang lumapit ng ganyan sa mukha ko. Lumayo ka. Baka makita ka ng mga anak ko. Kaya nga ako nandito para makita ko at makilala ang mga anak mo. Mga. So, 2 pala silang andito. Ayos na ayos. 2 birds with 1 stone. Hoy! Bakit nag-doorbell ka ulit? Para makausap ko ang future stepchildren ko. Ang kulit mo. Hindi ka ba talaga mapipigilan? Hindi. Kaya suportahan mo na lang ako, okay? Kaya ko to. Trust me. Hindi kaya nasabihan to? Nag-uumapaw naman ang self-confidence. Hindi ninenervyos. Ay, Diyos ko. Ano na lang po ang sasabihin ng mga anak ko? Tulungan niyo ako at gabayan sa buhay. Amen. Mama, bakit ka nag-doorbell? Ma, sino yung kasama mo? Bakit hawak-hawak mo braso niya? Ma, may tinatanong po ako. Nakatulala lang kayo dyan. Bakit ba hindi tayo dito sa loob mag-usap? Mama, pumasok na po kayo, pati rin ang bisita mo. Papasukin na natin sa sala. Lenny, bakit masama ang kutob ko dito? Humiti ka na lang. Kinakabahan nga din ako Nagpapalpitate ako sa kaba. Pakiramdam ko may kakaibang nangyayari Magandang hapon. Ako nga pala si Leo Malvar. At ako ang... Siya ang kapitbahay ko dito. Oo, tama. Kapitbahay. Sige, tara na at pumasok sa loob. Pasok na, Lenny. Fredo, pasok na. Leo. Ayan. Nasa loob na tayong lahat. Pwede ko nang isara ang pintuan.
Oh, maupo kayong tatlo. Kukuha lang ako na maiinom. Ama, ako na lang. Ikaw ang maupo dyan. Wag na, Gracia. Hindi naman ako nauuhaw. Pero kung nauuhaw ka, teka, ako na lang ang kukuha ng iinumin mo. Wag na. Ako na. Hoy, bumalik ka rito. At home naman yata ang bisita ni Mama. Lenny, ano sa palagay mo? Sinundan pa niya papuntang kusina. Hindi man lang tayo nilingon dito, oh. Kuya, hindi ko alam na darating ang panahon na to, pero anong gagawin natin? Akong bahala. Kumalma lang tayong dalawa. Kalma lang. Pero nanginginig na yung kamay mo, pati tuhod mo. Tapos ako tong pakakalmahin mo. Baka nasobrahan na ako sa kape kanina. Nababaliw ka na ba talaga? Feel at home ka masyado dito sa bahay ko. Ano na lang nasasabihin ng mga bata? Ikukuha lang naman kita ng tubig, pati ang mga anak mo. Juice ba ang mas gusto nila? Teka, may orange juice dito. Aba, ang dami mong prutas. Dala ba nila ang mga to? Leo, ano ba? Wala ka man lang kakaba-kaba? Bakit naman ako kakabahan? Malinis ang intensyon ko sa'yo. Totoong nararamdaman ko. Bakit ako kakabahan? Eh ikaw, bakit ka ba kinakabahan? Pabayaan mo na lang ako. Ako nang bahala. Hindi mo naiintindihan. Siyempre magtatanong sila. Hindi ko alam kung anong isasagot ko. Ako ang kakausap sa kanila. Isa pa, magpapaalam pa lang naman ako na maging manliligaw mo. Hindi pa ako mamamanhikan. Baka sa isang buwan pa, pwede na. Ay, wow! Wow talaga sa fighting spirit at confidence level mo, ha? Ang sinasabi ko lang, hindi ko palalampasin ang tsansa na to para maging masaya tayong dalawa na magkasama. Seryoso ko sa nararamdaman ko sa'yo. Totoo to, Gracia. Totoong totoo. Kaya hayaan mo ko. Nakakuha na kayo ng tubig? Ako na po magdadala sa sala. Sunod na kayo, Ma. Kuya, pabalik na sila. Nagmo-moment sila dun sa kusina. Oh my gosh! Oo, yan na sila. Maupo ka na. Huwag kang magpapalata na alam na natin na may kutob na tayo na magpapakasal na uli si Mama. Ay, paano? Paano ko hindi papahalata? Ikaw nga kitang-kita sa mukha ko. Nanginginig ka pa. Tapos putil-putil pa yung pawis mo sa noo kahit may aircon namang malamig dito sa sala. Pasensya na kayo at nagambala ko ang reunion ninyong mag-iina. Gusto ko lang sana kayong makausap na dalawa. Sige ho. Makikinig kami ni Lenny. I presume na kilala nyo na kami at hindi na kailangan ng introductions. Oo naman. Lagi kayong nababanggit ng mama ninyo. Kagaya nga ng sabi ko kanina, magpapakilala muna ako. Bukod sa pangalan kong Leo Malvar, narito ang... Ano yan? May dala ka pang makapal na folder. Anong naman yan? Nakasingit at galing sa loob ng coat mo. Ma, huwag ka nang bumulong dyan. Naririnig din naman namin. Sige na po, Mr. Leo. Tito Leo na lang ang itawag niyo sa akin. Tito Leo? As I was saying, laman ng folder na ito, lahat ng properties ko here and abroad. Mga insurance policies and investments. Isa akong retiradong businessman. Ang dalawang anak ko na ang humahawak ng mga negosyo ko here and abroad. Sandali lang po. Anak po? May asawa na kayo? I've never been married. Adopted child ko sina Matty at Patricia. At parehas silang abala sa negosyo sa ibang bansa. Ako lang ang nasa Pilipinas. Pero bakit ninyo pinapakita yung mga investments nyo at properties?
Dahil gusto kong ilatag ang mga ito bilang patunay na malinis at seryoso ang hangarin kong mapalapit sa mama ninyo. Kaya ko siyang mahalin at talagaan. Magpapaalam sana ako sa inyong dalawa na... Hindi pwede magpakasal si Mama! Hindi pa ako sinasagot ng mama ninyo. Ang kondisyon niya ay mapapayag muna kayong dalawa habang nanliligaw pa lang ako. Nanliligaw? Nanliligaw pa lang kayo kay Mama? Ay, ano naman akala mo sa akin? Siyempre magpapaligaw muna ako, no? At gusto ko rin makilala ninyo muna si Leo. Kahit naman dito ako nakatira, na nakabukod sa inyo, parte kayo ng buhay ko. Ay, kaloka. Kinabahan kami, akala namin na mamanhikan na si Tito Leo. Pwede rin naman kung sasagutin na ako ng mama ninyo. Pero sa ngayon, gusto ko lang munang magpakilala. Bilang mga anak niya, gusto ko ring makita ninyong seryoso ako sa kagustuhang alagaan at mahalin din si Gracia. Pag-uusapan muna namin magkapatid kung anong sagot namin sa proposal ninyo. Sa panunuyo ninyo kay Mama. Ito ang calling card ko. Tawagan ninyo lang ako kung may gusto kayong malaman o itanong. Diyan sa QR code na yan, kapag nascan ninyo, andyan ang profile ko at iba pang mga information. Ayos to, kuya, oh. Tech-savvy, may pa-QR code na nalalaman. Gracia, Fredo, Lenny, maiwan ko muna kayo. Sa susunod na punta ninyo, mas maghahanda ako para makapag-usap at makapagkwentuhan naman tayo. Ay siya, sige ho. Mag-iingat ho kayo pag-uwi, ha? Sa kabilang bahay nga lang pala kayo nakatira. Naku naman. Hatid na kita palabas. Kuya, obvious naman na may gusto sila sa isa't isa. Nagpipigil lang siguro tong si Mama dahil sa atin. Ano sa palagay mo? Sumasakit ang ulo ko. May paracetamol ka ba dyan? Kuya, doktor ako, hindi ako drugstore. Teka, hahanap kita, baka meron sa kwarto ni Mama na gamot. Sabi ng mga bata. May nabanggit na ba? Ngayon ko pa talaga nakipagkwentuhan. Hinihingal na nga ako sa laro natin Dinidistract mo ba ako para ikaw manalo? Alam mo naman na kahit galingan ko pa, hindi ako mananalo sa'yo. Sa lahat ng bagay, ikaw ang panalo para sa akin, mahal ko. Kahit anong mangyari, papanalunin kita. Hoy, ang lakas pa ng boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Ano naman kung may makarinig sa akin? Totoo naman ang sinasabi ko. Isa pa, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Sa kapamilya mo lang ako mangingilag. Pero, ano nga bang sabi ni Lenny at Fredo? Pumayag ba? Pupunta daw sila dito ulit sa weekend. Kasama yung mga apo ko, pati yung mga manugang ko. Ayos pala. Lalabas ako bukas. Sama ka? Magsha-shopping ng mga regalo para sa mga apo natin. Natin talaga? Hindi pa nga kita sinasagot Ay, hindi pa ba? Akala ko pumayag ka na. Hindi ba formality na lang to? Ay, gusto mo patamaan kita ng bola ng tennis? Kahit anong klaseng tama pa yan, mas malakas pa rin ang tama ko sa'yo. Nasaan kaya si Leo? Kaninang umaga ko pa siya hinihintay sa bahay. Kumatok ako sa bahay niya kaninang umaga wala ring sumasagot. Wala ring message. Wala ring tawag. Ma'am Gracia, hinahanap niyo po ba si Sir Leo? Isinugod po namin sa ospital kaninang madaling araw si Sir Leo. Umatake na naman ang low blood niya. Ano?
Bakit hindi niyo sinabi agad sa akin? Gabi na ngayon. Nasaan siya? Baka po pabalik na siya sa bahay niya ngayon. Doon na lang po kayo magpunta. Okay lang ba siya? Sabi kanina ng nurse niya, maayos na raw ang lagay. Hindi raw kasi dala ni Sir Leo ang phone niya, kaya hindi kayo nasabihan agad. Sige, salamat. Ang iba ang sakit, high blood. Ito namang si Leo, low blood. Either way, delikado pa rin yun. Kailangan mas alagaan ko siya. Ay, kung bakit kasi nagpapakipot pa ako. Obvious namang mahal ko rin ang matandang yon. Hindi ko natatapusin itong kinakain ko. Pupunta na ako sa bahay niya at aabangan ko na lang ang pagdating niya. Kakaiba naman masyado ang daanan. May mga pailaw na pula ang walkway papunta sa area ng bahay namin ni Leo. Bakit parang bagong kabit lang? Pero bakit sa may lugar lang namin? Ay, nakabukas ang pintuan sa bahay ni Leo. Baka dumating na siya. Ano to? May mga nakalatag na red roses petals sa semento papasok ng bahay? Leo! Sabi nila pauwi ka pa lang daw galing ospital. Fredo! Katya! Lenny, mga apo ko, Divina! Andito kayong lahat! Lola Gracia, na-surprise po ba kayo? Ma, huwag kang tumayulan dyan. Pumasok na kayo dito sa loob. Kanina pa naghihintay si Tito Leo. Leo, anong ibig sabihin nito? Hoy, Mari, maang-maangan mode ka lang. Hindi pa ba obvious? Naka-coat and tie, may papuso na background dito sa bahay niya, tapos may tumutugtog pa ng violin. Tatanong mo pa kung anong ibig sabihin? Mari naman. Ganda mo talaga, Mari. Ang haba-haba ng hair mo. Natatapakan na ng mga astronaut sa Mars. Sige na, lumapit ka na doon. Kanina pa nagpapanik yang si Leo. Ikaw ang nagbigay ng ningning at kinang sa buhay ko. Ikaw ang nagpakitang kaya ko palang ngumiti at tumawa. Ang prosesya mo palang nakakapagpasaya na sa akin, Gracia. Hindi naman ito biglaan lang, Gracia, mahal ko. Simula pa lang nang ma-realize ko na mahal kita at gusto kitang makasama, plinano ko na itong tagpong ito sa isip ko. Ngayon, na-execute ko na ang plano ko. Pero... Ito ang papeles. Papeles? Anong... Signed sworn statement yan ng mga anak natin. Pati ng best friend mo na pumapayag silang mahalin kita at iparamdam sa iyo ang kaligayahan habang nabubuhay tayong dalawa. May signed statements ka pa? Oo naman. Sa isang businessman na kagaya ko, mas mabuti na lahat ay black and white. Sa kaso nating dalawa, ito rin sana ang gusto ko kung papayag ka. Gusto ko rin maging legal ang pagmamahalan natin. Leo. Kaya siguro hindi ako nakapag-asawa noon dahil hindi pa kita nakikilala. O baka dahil hindi pa tayo pwedeng magkatuluyan noon. Ngayong nahanap na kita, ngayong may tsansa na tayong dalawa, hindi ko na ito palalampasin pa. Mahal kita, Gracia. Walang alinlangan kung sinasabi ito ng paulit-ulit habang buhay. Will you marry me? Ay, skip level ka talaga, no? Marry agad. Hindi pa nga kita sinasagot. Sabi ko naman sa'yo, formality na lang yun. Dito na tayo agad sa official.
Eto, lumuluhod ako sa harapan mo kahit masakit na ang tuhod ko. Huwag ka nang lumuhod. Pumapayag na ako. Talaga? Pumapayag ka na? Saan? Sa lahat ng gusto mo, oo ang sagot ko. Ay, congrats sa bagong kasal! Ay, bagong ikakasal pala. Manood ka, huwag mo akong tulugan. Ay, nakakatuwa tong palabas na to. Sige lang, nood ka lang. Gusto ko lang na makayakap ako sa'yo dito sa sofa. Inaantok lang talaga ako. Napagod ako kanina sa honeymoon natin. Uy, matanda ka na, mga iniisip mo pa rin. Hindi appropriate. Walang edad sa pagmamahalan, pati sa, alam mo na. Basta nakakalakad pa, pwede pa. Minsan nga, basta nakakagapang, pwede pa eh. Ay, naku, hindi ko inakala na ganyang magsalita ang isang respetadong Leo Malvar. Siyempre, sa'yo lang ako ganito. You're my wife. Ang sarap pakinggan. My wife, mine. Uy, Leo! Ang kamay mo! Sige lang, manood ka lang dyan. Imamassage lang kita. Okay? Mahal kita, Gracia. Mahal din kita. Salamat sa pagdating sa buhay ko. Ako ang dapat magpasalamat sa iyo. Salamat at naging kapitbahay kita dito. At ngayon, mag-housemates na tayo. Forever. Tama. Forever.